bakit kinakailangan makulong si Recto? Wala, nawala na yung aking... Ito po, sinabi ni Dr. Tony Lechon, na doktor po to, advocate po to ng yung isa po to sa mga nagtatanong, matagal nang in-announce ni BBM yung pagbabalik ng PhilHealth, pero hindi pa rin nakabalik sa PhilHealth. Okay. Sabi po ni Dr. Lechon, betrayal of public trust, why Ralph Recto must resign. Ang linaw po ng sinabi rito, the Supreme Court has spoken, sipuning PhilHealth funds was unconstitutional. But this is more than a legal rebuke. It is moral indictment. Okay. Bakit po kinakailangang makulong ni Recto? Ralph Recto betrayed the public trust. He undermined the syntax law and universal health care law, diverting lifelines meant for patients into pork barrel projects. He admits it was politically wrong but insists it was fiscally correct. That reveals the truth. He values numbers over lives. Okay. Sa totoo lang po, dalawang batas yung sinasabi na nalalabag, no? Yung syntax law tsaka universal healthcare law. Inutos pa rin nila, si Recto po ang mastermind ng pagkuha. Proud na proud po sila dyan, di po nila dininayan. Nung kinuha po nila, pinagtatanggol po nila yan na karapat dapat lang kunin yung mga pondo na yan. Wala silang pakialam nun kasi hindi pa nag-ano yung Supreme Court, di ba? Hindi pa po nagdidesisyon. Wala silang pakialam nun. Sabi nila, eto, kailangan to ng taong bayan eh. Paggagamitan, total hindi nyo namang ginagamit yung mga pera. Kami nagagamit. 10 dinala? Opo. Sa napaka galing na proyekto na flood control project. So PhilHealth Fund dinala po sa flood control. Wala tayong magawa kasi utos ng mga nasa gobyerno. At hindi po nila talagang legal po nila pinagtatanggol nila na yan ay legal. O ngayon po, sabi po ng Supreme Court illegal. Bakit kinakailangan makulong si Recto? Illegal yung ginawa niya. Alam nga namang walang makulong. Pag sinabi po ba na illegal ang pagtitinda ng droga at ikaw ay nagtitinda ng droga, dapat ka bang makulong? Opo, dapat kang makulong kasi illegal eh. Pag sinabing illegal ang manggurgur ng tao at ikaw ay nanggurgur ng tao, dapat ka bang makulong? Opo, kasi illegal yung ginawa mo. Sinabi ng Supreme Court, illegal yung paglilipat ng pera mula PhilHealth papunta sa flood control project. Illegal. Dapat ka bang makulong? Oo. Dapat lang makulong si Ralph Recto para matigil na po itong mga... Pag hindi po nakulong yung mga yan, nakakatakot po kasi mga pronouncement ng mga to eh. Wala daw criminal liability. Sabi ko, imposible namang walang criminal liability. Lumabag kayo sa batas tapos walang criminal liability. Sinadya ninyong labagin yung batas. Tapos walang criminal liability. Hindi po totoo yan. Ano na lang po ang mangyayari sa atin? Pwede kayong gumawa ng krimen. Tapos pag nahuli kayo, ang magsusoli ng ninakaw ninyo, taong bayan. Ang sasama naman ng ugali ninyo. Dapat pong may managot. At ngayon, dahil sinampahan ka ng kaso, dapat kang managot. A nation health is its true wealth. Intelligence without wisdom and cleverness, without moral values are dangerous when wielded against the vulnerable. Correct.
Ito po, accountability demands more than returning the money. It demands resignation. At hindi lang po yan. Kulang pa rin po yung resignation lang ni Recto. Dapat po talaga makulong siya. Health is not a fiscal footnote. It is the foundation of national strength. To betray it is to betray the nation itself. Tony Lechon. Okay. Alam nyo, ang pangit po talaga, no? Nasasabihin, isosoli lang nila yung ano. Okay nga sana kung isosoli talaga eh. Hindi po eh. Sa atin din kukunin eh. Pera din po natin ang isosoli nila. Tapos wala silang pananagutan. Di pwede po nilang ulitin uli yan. Yun nga pong mga nababasa na nga natin ngayon na gustong, teka nga pala, Pasko na bukas. Noche Buena na po ngayon, bukas Pasko na. Asan na po yung mga makukulong daw bago magpasko? Diskaya lang. Ang daming kontraktor. O wag na po yung mga masamang opisyal. Kontraktor lang po muna tayo. 15 yung sinabi ni BBM na kontraktor. Bakit Diskaya lang po ang nakakulong? Kontraktor muna. Kasi yung Diskaya nagbulgar ng mga mastermind. Yung Diskaya kasi nagsalita sila ng mga kriminal dyan sa Kongreso. Yun ang pinakamalaki yung pagkakamali. Yung mga aminado na kontraktor na yung mga aminadong kontraktor na sila po ay nagsagawa ng ghost project, hindi po nakulong. Kasi tahimik sila. Hindi sila nagkumanta. Yun po, ganun po ang sindikato. Manahimik lang kayo, kami na bahala sa inyo. Hindi na nahimik yung Diskaya eh. Kaya sila nakakulong.